Hindi lahat ng aswang masama, Tinay. Katulad na lang ng hindi lahat ng tao mabuti. Hindi ko man ganun katagal na kasama si Aris, alam kong mabait siya. Alam ko na tunay yung pagkakaibigan na magitan sa aming dalawa. Tatayo na lang ako rito at manonood kung paano ka kakainin ng ate mo. Pagkatapos, tuluyan na siyang magiging isang aswang! Naranasan niyo na bang mabuhay dahil lang kailangang mabuhay? Yung tipong parang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa araw-araw. Para bang wala ka ng pangarap, wala ng direksyon, wala na ang dating ikaw na puno ng inaasahan sa bawat gising sa umaga. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Tinay, isang simpleng manggagamot na nakapatay na rin ng aswang noon. Nanggaling ako sa pamilya ng mga manunugis at manggagamot, kaya kung tungkol lang sa mga aswang, alam na alam ko yan. Hindi ko na mabilang ang karanasan ko sa mga aswang, pero ang ikukwento ko po sa inyo ay ang tungkol sa isang malakas na aswang na tinatawag na Harimudon. Ang aswang na muntik daigin si Cardo Dalisay sa sobrang tagal mamatay. Tinay! Buksan mo ang pinto! Bilisan mo! Tinay! Jomar, ano bang problema? Diyos ko po! Ate, ano nangyari sa'yo? Natagpuan ko siya sa tapat ng bahay namin na walang malay. Diyos ko! Halika, ipasok natin siya sa loob. Ang dami niya sugat, kailangan ko siyang gamutin. Anong mga kailangan ko kunin? Ako na kukuha. Kumuha ka ng batsa na may tubig tsaka bimpo. Kailangan ko na muna siyang linisin para malaman kung saan ang mga tunay na sugat. Sige, ako lang bahala. Dito na lang siya sa may upuan. Dali! Ito na. Ang bigat. Pagkalapag ni Jomar kay Ate Paloma sa upuang kahoy sa may sala ng bahay namin, kaagad kong tiningnan ang mga sugat sa kanyang katawan. Nakakaawa ang itsura niya. Kung hindi siya nakadating sa tamang oras, malamang hindi na siya sisikatan pa ng araw. Nang makabalik si Jomar, dala ang batsa at bimpo, kaagad kong sinuri ang katawan ni Ate Paloma. Bawat bahagi ng katawan niya ay may sugat, sa ulo, sa leeg, sa braso, at kahit hanggang talampakan niya ay meron. Bawat dampi ng bimpo sa sugat niya nasasaktan siya. Hanggang sa matapos ako sa pagpupunas at doon ko lang tuluyang naaninagan ang lahat ng mga sugat niya. Doon ko lang nakita ang nangingitim na sugat sa binti niya. Jomar, bilisan mo! Kumuha ka ng belt sa may kwarto at saka kutsilyong maliit. Anong gagawin mo dun? Basta, bilisan mo! Ito na. Teka, saan ka pupunta? Kukuha ng halamang gamot. May kagat siya ng aswang at kapag hindi natin naalis yung kamandag, pwede niyang ikamatay. Magkasabi ko noon, natatarantang naghagilap kaagad si Jomar nang pinapakuha ko sa kanya. Habang ako naman, lumabas papunta sa likod bahay para kumuha ng mga halamang gamot na ginagamit ko para sa panggagamot ng mga sugat, lalo na yung halaman na pansip-sip sa kamandag. Mabilis lang ay nakabalik na kaagad ako. Pero saktong pagpasok ko ng bahay, bumagsak si Ate Paloma sa sahig habang nanginginig ang katawan. Nataranta si Jomar at akma sana siyang tutulungan pero hindi ko siya hinayaan. Bakit hinahayaan mo lang siyang nagkakaganyan? Baka paano siya? Natural na nangyayari yan kapag napasukan ng kamandag ng aswang ang katawan, lalo na't mataas din ang lagnat niya. Wala tayong magagawa kundi hintayin matapos ang pangingisay niya. Diyos ko, ano ba nangyari sa kanila? Ibig sabihin ba nito hindi nila nagawa ang misyon nila? Hindi rin natin alam, Jomar. Ang tanging magagawa lang natin, gamutin si ate at hintayin siyang magising para magtanong kung ano ba nangyari.
Pero paano yung mga kasama niya? Sila Kuya Dindo. Jomar, kung anumang kahihinat na ng mga kasamahan yung manunugis, kailangan nating tanggapin. Ilang saglit pa natapos din ang pagkukumbulsyon ni Ate Paloma. Tinulungan ako ni Jomar sa pagbubuhat sa kanya at pagbalik sa upuan. Saka ko siya sinimulang gamutin. Inuna ko ang binti niya. Tinalian ko ang itaas na parte ng binti niya kung saan may kagat ng aswang. Pagkatapos ay hiniwaan ko ng maliit ang sugat niya saka yun pinisil. Unti-unting sumirit ang dugo na may kasamang itim na kamandag. Pero hindi sapat ang pagpisil ko ng sugat para maubos ang kamandag na nakapasok doon sa loob. Kinailangan kong gamitin ang halamang panipsip ng kamandag. Ang tawag dito ay ulasimang bato. Mas ginagamit ito sa pansipsip ng kamandag ng ahas pero mabisa rin sa kamandag ng aswang. Nang matapos kong gamutin pansamantala ang kagat ng aswang, sinimulan ko ng gamutin ang mga maliliit na sugat. Nakakaawa si Ate Paloma. Sinabi mo pa, mabuti na lang nakauwi siya agad. Kaya mo na bang mag-isa dito? Ano kaya kung umuwi na muna ako para magabang sa ibang mga kasamahan niya? Baka kasi nakauwi na rin sila pero nakaligtaan ko. Unang makakarating sila sa bahay namin. Walang problema, ayos naman na si ate. Kaya ko siyang gamutin ng mag-isa. Pero Jomar huwag kang aalis. Baka sasabihin mo lang na nasa bahay ka pero ang totoo pupunta ka sa baryong yon. Kilala kita. May pagkasira ulo ka pa naman. Hindi ako aalis. Alam kong mamamatay ako kapag sumugod ako ng mag-isa sa baryong yun. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala kay ate. Buong gabi kong binantayan si Ate Paloma. Kahit kasi bumaba na ang lagnat niya, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ko. Lalo na at hindi pangkaraniwang kagat ng aswang ang sugat niya. Alam kong hindi isang mahinang klase ng aswang ang kumagat sa kanya. Sa tagal kong isang manggagamot ng mga manunugis na kasamahan ko, alam ko na ang uri ng kagat ng mga aswang. Kinabukasan, maaga akong nagluto ng arroz caldo para kay Ate Paloma. Hindi pa siya nagigising pero mas mabuti na yung handa na yung makakain niya. Habang abala ko sa pagluluto, narinig ko ang boses ni Jomar mula sa labas ng kusina. Tinay! Tinay, nasan ka? Nandito ako sa loob ng kusina. Halika, pumasok ka. Oh, ano balita? May dumating ba? Yun na nga eh. Walang dumating ni isa kila Kuya Dindo at Tatang Ronel. Mukhang hindi sila nakaligtas. Wala na tayong magagawa. Hanggang doon na lang ang buhay nila. Kumain ka na ba? Luto na tong lugaw. Kumain ka na rito. Tinay, ano ba? Bakit parang hindi ka man lang nasasaktan sa pagkawala ng mga kasamahan natin? Sila Kuya Dindo at Tatang Ronel yun. Nasasaktan din ako, Jomar. Pero wala na tayong magagawa eh. May magagawa tayo. Kailangan nating kunin ang mga katawan nila. Yan ay kung may natira pa. Pero Tinay... Tinay... Gising na si ate. Kausapin natin siya para malaman natin kung ano dapat gawin. Hindi ko na pinansin pa ang pagdadrama ni Jomar. Kung ano ang nararamdaman niya, ganoon din ang nararamdaman ko ngayon. Nasasaktan din ako. Pero hindi ako nagpapadala sa sakit dahil gusto kong unahin palagi ang utak ko. Kailangan kong tatagan ang sarili ko dahil kung walang magiging matatag, sino pa ang gagawa? Naabutan ko si Ate Paloma na sinusubukang bumangon pero maagap ako at kaagad ko siyang pinigilan. Ate, hindi ka pa pwedeng bumangon. Ano ka ba? Sila Dindo at Tatang Ronel. Kailangan ko silang balikan. Ate, hindi pa kaya ng katawan mo. Hindi mo sila maliligtas na hindi mo pa naman kaya. Pero hindi ko sila kayang hayaan lang doon. Buhay pa sila. Pinauna lang nila akong patakasin. Ang sabi nila susunod sila. Hindi sila nakasunod, ate. Umaga na pero hindi pa sila nakakabalik. Ha? Hindi pwede to. Hindi ko dapat sila iniwan doon eh. Hindi ko dapat sila pinabayaan. Ate, makinig ka. Kumalma ka na muna. Kung pinauna ka man nila, yun ay dahil malubha na yung kalagayan mo eh. Pero may pag-asa ka pang mabuhay. Ate, kung hindi ka hihinahon, masasayang ang sakripisyong ginawa nila para sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Si Aris. Ano? Sinong Aris? Hindi ko dapat siya iniwan. Nangako akong isasama ko siya.
Ate, hindi ko kilalang binabanggit mo pangalan pero didiretsahin na kita. May malakas na kamandag yung aswang na kumagat sa binti mo. Hindi lalagpas ng 4 na araw ikamamatay mo yan. Kailangan natin ng gamot para dyan. At ikaw lang ang nakakaalam kung saan pwede makahanap ng gamot sa kamandag ng aswang na yan. Si Aris! Ate, ano ba? Sino ba yung Aris na yan? Si Aris, alam niya kung ano yung gagamot dito. Kailangan niyo siyang hanapin. At saan naman namin siya mahahanap? Sa baryo ng mga aswang. Balikan mo siya at dalhin mo sa akin dito. Iyang si Aris, tao ba siya o aswang? Hindi na importante yun, basta't siya ang makakagamot sa akin. Nagtiwala ka sa isang aswang? Iba siya sa lahat ng mga aswang, Tinay. Ate! Lahat ng aswang pare-pareho lang. Lahat sila nanlilin lang at kumakain ng tao. Bakit niya ako niligtas kung ganon? Iniligtas o nagpahamak sa'yo? Niligtas niya ako. Kung di dahil sa kanya, hindi ako makakauwi. Ate, siguradong niloloko ka lang niya. Hindi ka niya ililigtas dahil lang kaibigan mo siya. Tama na, Tinay. Matagal nang manunugi si Ate Paloma at alam niya kung sino ang mga pinagkakatiwalaan niya sa hindi. Pakinggan na muna natin siya. O sige, paano mo nasabi mapagkakatiwalaan yung Aris na yan, ate? Hindi lahat ng aswang masama, Tinay. Katulad na lang din ng hindi lahat ng tao mabuti. Hindi ko man ganun katagal na kasama si Aris, alam kong mabait siya. Alam ko na tunay ang pagkakaibigan na magitan sa aming dalawa. Tinay, tama ang ate mo at alam mo yun, di ba? Ang mga aswang, kagaya lang din nila tayo. May mga pangangailangan. Hindi magiging magkatulad ang mga tao at aswang kahit kailan. Kampon sila ng kadiliman. Pero sige, para sa kailangan ni Ate Paloma, pupunta tayo sa baryo ng mga aswang para hanapin yung Aris na yon at yung gamot na kailangan niya. At hahanapin din natin ang iba pa nating mga kasamahan doon. Hindi ko na inaasahan. Alam kong para sa iba, masyado kong malamig. Pero simula nang mamatay ang mga magulang namin nang dahil din sa pakikipaglaban sa mga aswang, itinigil ko na ang masyadong umasa sa mga bagay na mahirap asahan. Napagdaanan ko na yung pinakamatinding sakit na naramdaman ko sa buong buhay ko at ayoko nang makaramdam ulit ng ganoon. Kaya hanggat maaari, kapag may ganitong senaryo, hindi ko na inaasahang mabubuhay pa ang mga taong mahirap ng asahang buhay pa. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ate Paloma, pinakain ko na siya ng arroz caldo. Nakikain na rin si Jomar sa amin. Ayoko pa sanang iwanan si ate sa bahay dahil hindi pa maayos ang kalagayan niya, pero nagpupumilit siyang umalis na kami. Kailangan na raw naming umalis para may maabutan pa kaming buhay. Tingin mo ba talaga tamang gagawin nating pagpunta ron kahit kababalik lang ni ate? Tama para sa amin na nagmamalasakit sa kapwa. Mali para sa'yo na sarili lang ang iniisip. Iniisip ko rin si ate. Yung gamot na kailangan niya, kailangan ko mahanap. Yun naman pala eh. Bakit nag-aalangan ka? Nag-aalangan ako eh. Dahil sa tingin ko, hindi lang naman yung Aris ang may alam ng gamot para sa kamandag ng aswang na kumagat kay ate. Alam kong meron pang iba pero pinipilit lang niya ang gusto niya. Ano ba kasing meron dun sa Aris? Di kaya ginayuman na siya? Pagdating sa talino, walang tatalo sa ate mo. Kaya wag mong questionin ang desisyon niya. Hindi siya nagayuma, ramdam ko yun. O sige na, dalhin mo rin to, saluhin mo. O ano to? Kwintas, isuot mo. Alam ko pero para saan to? Anong gamit ito? Para itago yung amoy natin bilang tao. Dinasalan ko na yan kagabi. Kunyari ka pa. Bakit ka tumatawa dyan? Ginawa mo to kagabi. Eh anong problema? Ibig sabihin may balak ka talagang pumunta sa baryo ng mga aswang. Bakit ba nahihiya kang umamin na nagmamalasakit ka rin? Hindi ka hinaan ng pagmamalasakit, Tinay. Hindi ko sinagot si Jomar. Sa halip, inilagay ko na lang sa loob ng bag ang mga gamit na inihanda namin. May mga bawang, asin, mga panlaban, at pagkain na kakailanganin namin sa 2 hanggang 3 araw na pananatili namin doon. Ayos na bang lahat ng gamit mo? Oo, ayos na. Ano ng plano? Ang plano, magpapanggap tayong bagong mag-asawang galing sa ibang baryo. Mag-asawa? Magrereklamo ka? Parang lugi ka pa. Lugi talaga ako, no? At paano ka nalugi? Magpapanggap lang naman tayo, baka iniisip kong totohanin, ganon?
Oo, hindi ah. Ang lakas mo naman mag-feeling. Bakit ba kasi mag-asawa? Hindi pa pwedeng magkapatid o magkaibigan lang? Mas kapani-paniwala kapag mag-asawa. Walang magkaibigang magkaiba ang kasarian tapos pupunta sa kung saan-saan. Magpapanggap tayo naliligaw. Basta, pag-usapan natin habang nasa biyahe papunta doon. Kaya mo bang magpanggap, Tinay, ha? Bakit? Anong tingin mo sa akin? Ang tingin ko sa'yo, baka madulas ka bigla eh. Ano? Magtatalo na lang ba tayo dito o aalis na tayo? Tumatakbo ang oras oh. Ito na nga eh. Daanan muna natin si Lola Bingbing. Kailangan ni Ate Paloma ng bantay. Mabutit may maayos ka rin nasabi, no? Maayos palagi ang mga sinasabi ko. Ikaw lang hindi maayos dyan eh. Wala na kaming sinayang na oras. Pagkatapos naming mag-ayos ng mga gamit, kaagad na kaming umalis. Nasa 3 baryo yata ang layo ng baryo namin sa baryo ng mga aswang. Sikat ang baryong yon sa probinsya namin dahil sa usap-usapang maraming araw aswang. Ang akala ng lahat ay chismis lang talaga ang tungkol doon. Hindi nila alam na totoo pala. Dahil sa totoo lang, gumagana pa rin na parang totoong komunidad ang baryo na yon. Umaakto silang parang mga tao rin, nakikihalubilo sa mga normal na tao. Nagtitinda sa palengke, namamasada sa tricycle at kung ano-ano pang trabaho. Dahil kung hindi nila gagawin yon, hindi rin sila mabubuhay ayon sa paraan kung paano sila mamuhay. Ayos lang sanang makisalamuha sila sa mga tao, pero sa tuwing sasapit ang gabi, nag-iiba na ang lahat. Iniiwasan na ng mga tao ang baryo nila tuwing sasapit na ang gabi dahil madalas na may nawawala. Nitong mga nakaraan pa, niloloko nila ang mga tao at pinapapasok sa baryo nila hanggang sa abutan na lang ng dilim. Gutom na sila at kailangan nila ng makakain. Sa wakas, at andito na tayo. Dumaan na muna tayo sa gubat bago tayo dumiretso sa main road ng baryo. Anong gagawin natin dun? Sa ating dalawa, sino bang manunugis? Ako? Ikaw ang manunugis pero kulang ka sa diskarte. Kapag nagkandaletse-letse, papasok tayo sa gubat at kukunin ang iba nating mga gamit. Mag-iiwan tayo ng gamit? Anong kukunin natin kung hindi tayo mag-iiwan? Ay, ang cute mo talaga, Jomar. Dapat ba ako magpasalamat? Pasalamat ka, ako lang yatang tumawag sa'yo ng ganyan. Tara na nga! Pumasok kami sa gubat na nasa loob lang din ng baryo. Naghukay kami at saka inilagay ang ilan sa mga gamit namin tulad ng kutsilyo, asin at bawang na magagamit namin sa oras ng kagipitan. Nasa loob yon ang isang bag na inayos ko na bago pa kami umalis. Kung magkagipitan man, dito kami kakapit. Hindi mo sinabi sa akin kanina may dala ka palang ganyan. Paano ako? Sapat na yan kung kailangan natin tumakas. Hindi naman tayo makikipaglaban sa buong baryo, diba? Kukunin lang natin yung gamot para kay ate. Hindi, pero kung may kinakailangan, lalaban pa rin naman tayo sa mga aswang. Pero hindi tayo magpapahalata. Si Aris lang ang kailangan natin sa baryong to, pati ng gamot na kailangan niya. Hindi natin kailangan magpapansin sa mga aswang dito. Paano natin hahanapin si Aris kung hindi tayo magpapapansin sa kanila? Di magtatanong tayo. Magtatanong tayo sa hindi nagpapapansin na paraan. Sila Kuya Dindo at Tatang Ronel. Malalaman naman natin kung buhay pa sila o patay na. Basta't kikilos tayo ng tahimik at hindi halata. Walang nagawa si Jomar kundi ang pumayag sa planong gusto ko. Wala rin naman kasi siyang ibang pagpipilian at aminin man niya sa hindi, alam niyang walang ibang magandang plano kundi ang plano ko. Nagsimula kaming magtanong sa mga bahay-bahay na naroon. Bawat bahay, walang tigil sa paggulo ang lanang nasa loob ng bag ko. Ibig sabihin ay puro aswang talaga ang mga narito. Ilang bahay ang napagtanungan namin kung saan nakatira si Aris. Ang idinadahilan namin ay bagong kasal kami at hinahanap namin ang bahay ni Aris na siyang tutulong sa amin para sa honeymoon. Pero wala sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Ilang bahay na ang nadaanan natin. Wala namang may pangalang Aris. Hindi kaya nagkamali ng pangalan si Ate Paloma. Ikaw na nagsabi na matalino ang ate ko. Hindi siya pwede magkamali sa pangalan. Anong problema? Bakit hindi natin siya mahanap? Ang iniisip ko, baka hindi talaga Aris ang totoong pangalan nung nakilala ni ate. Baka tama ako na
niloloko lang siya nun. Nako, paano yan? Ano nang gagawin natin? Magpatuloy tayo sa paghahanap kay Aris. Kung hindi natin siya mahahanap sa 3 bahay na tatanungin natin, pupuntahan natin yung lugar na sinabi ni ate kung saan niya iniwan sina Kuya Dindo. Muli kaming nagtanong-tanong sa sumunod na mga bahay, pero wala talagang nakakakilala sa kanya. Napaka-imposible na habang tumatagal, unti-unti akong naiinis dahil hindi man lang sinabi ni Ate Paloma kung anong itsura o kaya kahit kung saan nakatira yung Aris na sinasabi niya. Walang ibang impormasyon bukod sa pangalan nito. Huwag na muna nating hanapin niyang si Aris. Unahin natin sila Kuya Dindo. Mabuti pa nga. Napapagod na ako sa kakahanap sa Aris na yan eh. Hinahanap niyo ba ako? Sino ka? Kanina pa raw kayo tanong ng tanong sa mga tao rito kung saan nakatira si Aris. Ako si Aris. Anong kailangan niyo sa akin? Ikaw si Aris? Nako, maraming salamat naman at nakita ka na namin. Tulungan mo kaming... Pasensya na ah. Pero gusto ko lang sana makasiguro kung talagang ikaw si Aris. Kayo ang nag-aanap sa akin eh. Pero bakit parang hindi niyo ako kilala? Ano bang kailangan niyo sa akin? Ano kasi pre, pwede bang itanong kung may kilala ka bang Paloma? Si Paloma? Ali kayo, tara. Sumama kayo sa akin. Wala dapat makarinig ng pag-uusapan natin. Nilingon ako ni Jomar, tila nang hihingi ng permiso mula sa akin. Tumango naman ako bilang tugon sa kanya. Kaya sumunod na rin siya sa nagpakilala sa amin bilang Aris. Habang nakasunod si Jomar sa kanya, pasimple kong dinukot ang kutsilyo na itinago ko lang sa likuran ko. Kahit kasi sinabi na niyang siya si Aris, hindi ako pwedeng basta-basta na lang maniwala. Dinala niya kami sa bakuran ng bahay niya, hindi sa loob ng bahay. Ayos lang din naman dahil medyo malayo na kami sa mga aswang at wala nang makakarinig kung sakali mang mag-usap kami. Bakit niyo tinatanong kung kilala ko ba si Paloma? Kilala mo nga ba talaga? Hindi lang kilala. Kilalang kilala ko siya. Kasintahan niya ako. Ano? Huwag mo ako pinaglololoko. Nagtanong ka, sinagot ko lang. Sigurado akong kilala niyo siya. Kumusta siya? Ayos lang ba siya? Buhay pa ba siya? Ayos lang si Ate Paloma. Buhay siya sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Posible siyang mamatay? Oo, kung hindi namin makukuha ang gamot na kailangan niya para sa kamandag ng aswang na kumagat sa kanya. Sabi ko na nga ba't nakagat siya eh. Ay, kung ganun kailangan niyo ako para magamot siya, sasamahan ko kayo agad ngayon din. Hindi lang ikaw ang kailangan namin. Kailangan namin ng gamot para sa kanya. Oo, syempre. Kukuha tayo ng gamot. May halamang gamot na mas mabisa kaysa olasimang bato. Mas malakas yun dahil iniinom. Kukunin natin yun sa dulong parte ng gubat dito sa baryo. Pagkatapos pupuntahan na natin si Paloma. Paano kami makakasiguro na hindi mo kami niloloko? Bakit ko naman kayo lolokohin? Si Paloma na ang pinag-uusapan dito. Isa pa, pinuntahan niyo ako rito tapos hindi ka maniniwala sa akin? Kailangan nating magtiwala sa kanya kung gusto pa nating mabuhay si Ate Paloma. Siya nga pala Aris, kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung napansin mo ba ang mga kasama ni ate? Yung 2 lalaki? Oo, nakita ko sila. Nasaan sila? Pasensya na kayo. Pero huwag niyo na silang hanapin. Pinagpiestahan na sila ng mga aswang. Sinabi ko na sa'yo, Jomar, hindi natin dapat asahang buhay pa sila. Naipit sila sa gitna ng napakaraming aswang. Diyos ko. Bakit hindi mo sila tinulungan? Kakampikan ni Ate Paloma, di ba? Hindi ko na nagawa. Dahil inuna kong iligtas si Paloma. Tinago ko siya at inihatid hanggang makalabas sa baryo. Tutulungan ko pa sana yung 2 niyang kasamahan pero hindi ko na nagawa dahil nakain na sila ng mga aswang. Si Kuya Dindo. Si Tatang Ronel. Jomar, pasensya na pero wala na talaga tayong magagawa. Kailangan natin sila ipaghiganti. Hindi dapat hanggang dito na lang, Tinay. Hindi pa sapat ang lakas na meron tayong 2 para labanan sila. Pagpapakamatay ang gagawin natin kung susugod tayo ng walang laban. Tama siya. Mas mabuting unahin na muna natin ang kalagayan ni Paloma. Ramdam ko ang matinding pangungulila ni Jomar sa mga kaibigan naming sina Kuya Dindo at Tatang Ronel. Alam kong galit siya na gusto niyang gumanti kami kaagad sa mga aswang pero alam ko rin na naiintindihan niya ang sitwasyon.
Nagsimula na kaming maglakad para puntahan ang gubat kung saan naroon ang halamang gamot na tinutukoy ni Aris. Habang naglalakad, napapansin kong halos walang pakialam sa amin ang mga aswang na nakatira sa baryo nila, na para bang hindi kami mga pagkain na naglalakad sa mismong harapan nila. Aris, aswang ka, di ba? Oo, siguro naman nasabi na sa inyo ni Paloma. Bakit mo natanong? Alam mo ba kung ano iniisip ng mga aswang na yan? Parang kakaiba ang mga kinikilos nila eh. Papaanong kakaiba? Alam nilang mga tao kami, pero parang wala lang sa kanila. Sanay na silang nakikisalamuha sa mga tao, kaya parang wala na lang sa kanilang presensya nyo. Sa bagay, tama ka. Malayo pa ba tayo? Wala akong nakikitang gubat. Medyo, pero kayang lakarin. Siya nga pala, pagkakuha natin ng halamang gamot, umalis na kaagad tayo. Kailangan na niyang makainom ng gamot. Saang baryo ba kayo nakatira? Sa baryo... Malalaman mo rin kapag nakuha na natin ang halamang gamot. Wala ka pa ring tiwala sa akin? Hindi naman kita pinagkakatiwalaan talaga. Pero dahil kailangan ng ate ko ng tulong mo, kailangan kong pilitin. Paano ba kayo nagkakilala ni ate? At paanong naging kayo samantalang sandaling panahon lang naman kayo nagkasama? Hindi mo alam, Tinay, kung anong pinagdaanan namin ng ate mo. Hindi kami dito nagkakilala. Matagal na. Kaya nga hindi masyadong kilala ang pangalan ko sa baryong ito dahil hindi naman Aris ang pangalan ko rito. Anong ibig mo sabihin? Kung may mga bagay kang ayaw mong ipagkatiwala sa akin, may mga ayaw rin akong sabihin sa'yo. Si Paloma na siguro ang dapat magsabi niyan. Wala akong nakikitang magandang dahilan para magustuhan kanya. Dahil yan ang gusto mong isipin. Alam mo bakit ba parang ang pait-pait ng buhay mo, ha? Kabaligtaran ka ng ate mo na palaging nakangiti. Hindi ko na kinibos si Aris. Nanahimik na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating na nga kami sa gubat. Sinimulan naming hanapin ang sinasabi niyang halaman. Ang sabi niya, kulay puti raw ang bulaklak noon at may magaspang na dahon. Marami akong alam na halamang gamot pero ewan ko ba, hindi pa ako nakakita ng ganong itsura. Inisip ko na lang na baka hindi ko palang talaga alam ang tungkol sa ganong klaseng halaman kaya nagpatuloy ako sa paghahanap kasama si Aris. Hanggang sa... Ayun, sa wakas at nakakita rin ako. Saan? Patingin? Ito, Aris, pinaglululoko mo ba ako? hindi kita niloloko. Ito nga talaga ang gamot na kailangan natin para Para ano? patayin si Paloma. Ano ka mo? Tinay, sa likod mo! Bago pa man ako nakakibo, nakaramdam na ako ng malakas na pagpalo sa likod ng ulo ko. Nanlabo ang paningin ko kasabay ng pagdiretso ng linyang naririnig ko. Hanggang sa unti-unti na akong nahilo at bumagsak sa lupa. Nang magmulat ako ng mga mata, agad na nuot sa ilong ko ang nakakasulasok na amoy na malansa, makalawang at nabubulok na bangkay. Hanggang sa matagpuan ng mga mata ko ang mga bangkay na nakasabit patiwarik, mga walang suot, hiwa ang mga tiyan at wala ng laman loob. Jomar! Grabe, buwisit, nasan tayo? Ano klaseng lugar to? Kung umakto ka parang ngayon ka lang nakakita ng ganyan. Ngayon lang talaga. Baguhang manunugis pa lang ako, Tinay. Wala pang isang taon. Mga aswang ang pinapatay ko at hindi pa ako nakakakita ng taong pinatay ng ganyan. Hindi kita masisisi, nakakadiri naman talaga. Hindi makatao. Ngayon mo sabihing pareho lang ng aswang ang mga tao. Nagkamali ako, Tinay. Sabi ko na sa'yo hindi mapapagkatiwalaan ng Aris na yun. Kasi hindi naman ako si Aris. Pareho kayong tanga para maniwalang ako nga si traidor na yon. Kung gano'n, nasan siya? Wala na. Baka namatay na. Simula nung mawala si Paloma, nawala na rin si Aris. Akala ko nga sumama na siya sa pinakamamahal niyang si Paloma Pero nasan siya? Hinahanap niyo rin pala. Wisit kang aswang ka! Pakawalan mo ako! At bakit? Para patayin ako? Hindi ako tanga, Tinay. Hindi ako kasing tanga nyo. Hindi ako nakapagsalita kasi sa totoo lang pakiramdam ko tama naman talaga siya. Tanga kami para maniwala agad sa kanya.
Nararamdaman ko ng may mali, pero sumunod pa rin ako at ipinagsawalang bahala yon. Ano na? Kung papatayin mo kami, patayin mo na, hindi pinapatagal mo pa. Masyado ka namang nagmamadali, Tinay. Gusto mo na bang mamatay? Kung papatayin mo lang din ako, huwag mo nang patagalin pa. Sa ayaw at sa gusto mo, patatagalin ko. Lalo na pagkatapos ng ginawa ng ate mo sa baryo namin. Nananahimik kami, Tinay. Lumalaban kami ng patas. Tapos anong ginawa nila? Pumatay sila ng higit sa 100 sa pamilya namin. Lumalaban ng patas? Kung patas kayo, sana hayop na lang ang kinain nyo. Hindi yung kailangan kumain ng mga tao. Sa tingin mo ba talaga mabuti na kayo? Dahil hindi lang kayo kumakain ng tao? Hindi nga kayo kumakain ng tao, pero kumakain naman kayo ng hayop. Ang mga tao para sa amin, mga hayop lang din. Mga hayop na nakakapagsalita. Puy! Nakakadiri kayo! Sayang, ganito lang talaga kami. Hindi kami nakakadiri. Natural na ito ang buhay namin. Pwede ba tama na? Ano bang gusto mo sa amin, ha? Sabihin niyo sa akin kung nasaan si Paloma o papahirapan ko kayo hanggang sa ikamatay ninyo. Kahit sabihin namin kung nasan siya, papatayin mo pa rin naman kami. Kaya wala kaming sasabihin. Oo nga, mamamatay lang din naman kayo pero may dalawa kayong pagpipilian. Pahirapan o mabilisan? Wala akong pakialam kahit anong klaseng kamatayin pa yan. Ah! Aray! Eh di pahihirapan ko na muna kayo. Sira ulo ka. Ako ang saktan mo, huwag si Tinay. Kayong dalawa ang sasaktan ko hanggat hindi kayo umamin kung nasaan si Paloma. Pinagtatadyakan ako ni Rio. Galit na galit ang bawat sipa niya habang si Jomar ay sigaw lang ng sigaw. Pilit siyang pinatitigil. Nang magsawa na sa akin si Rio, binalingan naman niya si Jomar. Hindi ko alam kung ilang sipa, suntok, sabunot at sampal ang nakuha namin mula sa kanya. Pero kahit anong klase pang pananakit ang gawin niya, wala kaming balak na sabihin sa kanya kung nasaan si Ate Paloma. Jomar, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero hindi ayos sa akin na pati ikaw binugbog niya. Wala na tayong magagawa. Susuko ko na lang ba, Tinay? Nang ganito lang? Jomar, simula nang mamatay ang mga magulang ko, wala naman ng silbi ang buhay ko. Kaya bakit ko pa ipipilit? Kung mamatay man tayo dito, alam kong kaya nang mabuhay ni Ate Paloma. Kaya niyang mag-isa. Anong problema mo, Tinay? Hindi ba mahalaga sa'yo ang mabuhay? Makakatakas tayo rito. Paano? Nagulat na lang ako nang bigla na lang niyang natanggal ang tali sa kamay niya. Pagkatapos ay nagmamadali niyang inalis ang sa paa niya. Anong ginagawa mo? Paano mo natanggal yan? May naipit akong maliit na kutsilyo sa bulsa ko. Hindi nila napansin. Nag-iisip ka rin pala? Siyempre, anong tingin mo sa akin? Ano, gusto mo pa bang mabuhay o iwanan na lang kita rito? Ano sa tingin mo? Ay, siyempre, hindi kita kayang iwan dito. Baka multuhin mo pa ako eh. Tara na. Teka, ano yun? Narinig mo ba? Parang may nagkakagulo sa labas ah. Hala, hayaan na natin sila. Mas mabuti pa nga para makatakas tayo agad. Hindi na natapos ni Jomar ang sasabihin niya nang bigla na lang bumukas ang pinto. Isang babaeng may mahabang buhok at nakatakip ang bibig ng mask ang pumasok. Nagmamadali siyang lumapit sa amin pagkatapos ay walang kahirap-hirap na tinanggal ang tali sa paa ko gamit ang katana. Tumayo na kayo dyan. Kailangan na natin tumakas. Sino ka? Ako si Aris, yung babaeng hinahanap niyo. Aris? Babae ka? Di ba sinabi ng ate mo? Ay, saka na natin pag-usapan, tara na. Hindi na ako nakapagsalita nang hinawakan na niya ang braso ko saka inangat patayo. Wala na akong panahong kausapin at questionin kung sino talaga siya dahil nagmamadali na kaming umalis. Paglabas namin ng pinto, gabi na at nakaabang na kaagad ang mga aswang handang salakayin kaming tatlo. Paano tayo lalaban sa kanila? Di tayo lalaban, tatakas tayo. Tara, dito tayo dumaan sa kabilang daanan. Dali, tumakbo kayo doon. Buksan nyo. Ako na muna bahala sa mga aswang na to. Kinalaban nga ni Aris ang mga aswang na nagpupumilit pumasok sa loob ng warehouse kung saan kami ikinulong. Habang kami naman ni Jomar, tinakbo namin ang patungo sa pinto na nandoon sa likod na bahagi ng warehouse.
Pagkarating, wala na kaming pinalampas na oras. Binuksan ni Jomar ang pinto at bumungad sa amin ang madilim na kagubatan. Aris, bilisan mo! Mukhang napakarami ng aswang. Kailangan natin siya tulungan. Ito, sirain mo isang upuan. Pero wala nang oras. Mas mahirap kapag naabutan tayo ng mga yan na wala tayong panlaban. Kahit nag-aalangan, minabuti niyang sundin ang sinabi ko. Kaagad kong kinuha ang upuan at inihampas yon ng malakas sa sahig. Pagkasira, kinuha ko ang isa sa mga kahoy at naghintay kay Aris na papatakbo na papunta sa amin. Maya-maya pa, nakahanap na siya ng pagkakataon. Agad kaming tumakbo palabas. Pinagtulungan namin ni Aris na isara ang pinto habang yung mga aswang ay nagpupumilit na sumiksik sa ilalim. Bawat aswang na naiipit, pinupokpok namin hanggang sa tuluyan namin yung naisara. Mabilis kaming tumakbo sa gubat. Madilim. Bukod sa liwanag ng buwan, wala ng ibang ilaw kaya nahirapan kaming makita ang daan. Lakad-takbo, pilit na naghahanap kami ng matataguan hanggang sa makahanap kami ng isang mataas na puno. Naunang umakyat si Aris. Tinulungan niya ako habang si Jomar naman ang nahuli. Hindi ba nila tayo makikita rito? Ayun sila, oh, ang dami. Hindi nila tayo maaamoy. May suot tayong kwintas na pangontra sa amoy natin, di ba? Pero paano ka, Aris? Huwag niyo na akong alalahanin. Iisipin lang nilang kasamahan lang din nila ako. Hindi namin alam na babae ka pala. Bakit ba kasi hindi mo na tayo nagtanong bago tayo umalis? Nagmamadali ka kasi. Yan ang napapala ng palagi nagmamadali. Tapos naniwala ka pa agad dun sa lalaking aswang na yun. Kailangan natin ng gamot para kay Ate Paloma. Si Aris lang daw ang pwede natin pagkatiwalaan dito, di ba? Huwag na kayong mag-away. Wala naman kayong magagawa dahil nangyari na. Yung si Rio, siya ang pinakapinuno sa baryong to. Alam niyang tungkol sa amin ni Paloma kaya nagawa niya magpanggap. Hindi ko kayo masisisi. Nakakalito nga naman ng pangalang Aris. O di ba? Tapos ikaw sinisisi mo ko. Gusto mo kutusan kita, ha? Shh! Mamaya na kayo mag-away kapag nakatakas na tayo rito. Sa ngayon, tiisin nyo na muna ang inis nyo sa isa't isa. Nga pala, paano yan? Hindi pa kami nakakahanap ng gamot para sa sugat ni Ate Paloma. Ikakamatay niya ang sugat na yun. Hindi nakuha ng ulasimang bato ang lahat ng kamandag sa sugat niya. Wala na tayong gamot na kailangang hanapin. Ano ka mo? Pero bakit? Dahil ako mismo ang gamot para sa sugat niya. Ang laway kong makakapagpagaling sa kanya. Seryoso ka ba? Kadiri naman. Parang sa ahas? Oo, kailangan kong lawayan ang sugat niya para pumasok sa loob at labanan ng kamandag na nakapasok sa katawan niya. Ganun pala yun. Akala ko nagbibiro ka lang. Mukha bang makakapagbiro pa siya sa sitwasyon natin, ha? Sabi ko nga hindi eh. Hindi ko na sila nararamdaman. Wala na rin akong naaamoy na presensya nila. Kailangan na natin bumaba para makaalis na tayo. Sumunod agad kami kay Aris pagkatalon niya pababa. Dahil kalahi niya ang mga sumusunod sa amin, naaamoy at nararamdaman niya kung malapit ba sa amin ang mga aswang. Naging malaking kalamangan namin na may kakampi kaming aswang dahil nagawa naming makatakas ng mabilis mula sa baryong yon. Ilang minuto lang ang layo mula sa baryo ng mga aswang na aninagan na namin ng isang motorsiklo na nakaparada sa tabi ng isang malaking puno. Napahinto kami ni Jomar nang umangka si Aris sa motorsiklo na yon. Tara, sumakay na kayo sa likod ko. Wow, sa'yo yan? Hindi, sasakyan lang natin para makaalis na tayo agad. Hala, bawal yan ah. Pag nanakaw yan. Sarkastiko lang yun, Jomar. Ako nang unang aangkas, sa likod ka. Inirapan ko si Jomar na may pagkatanga talaga para itanong pa talaga ang obvious naman. Pag-angkas namin sa motorsiklo, hindi na nag-aksaya ng oras si Aris. Kaagad niya na itong pinaandar. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilang mapaisip kung ano na nga ba ang nangyayari sa Ate Paloma ko ngayon. Doon ko napagtanto na hindi pa ako dapat mamatay. Na kahit papaano, tama si Jomar na kailangan ko pang mabuhay. Kahit hindi na lang para sa akin, para na lang kay Ate Paloma na masasaktan kapag nawala ako. Sa aming dalawa, mas mahina ang puso niya at kapag namatay ako, siguradong masasaktan siya. Baka ikamatay niya rin kapag nangyari yon.
Halos 1 oras din ang naging biyahe namin. Nang makarating na kami, ang nagbabantay kay ate ang nagbukas ng pinto dahil inaapoy raw ng lagnat si Ate Paloma. Kaya nagmamadali kaming pumasok, lalo na si Aris na tarantang-taranta, halatang puno siya ng pag-aalala. Pagpasok sa loob ng kwarto ni Ate Paloma, kaagad na nilapitan siya ni Aris. Nagulat ako sa ginawa niya. Hinawakan niya ang pisngi ng ate ko, pagkatapos ay hinalikan nito sa noo. Nagkatinginan kami ni Jomar lalo na at hindi namin yun inaasahan. Ang nasa isip ko ay magkaibigan lang sila, pero sa inaakto ni Aris, mukhang may relasyon nga silang dalawa, tulad ng pagpapanggap ni Rio bilang Aris. Ayos lang ba kung lumabas na muna kayo? Gagamutin ko na siya. Duda akong gagamutin mo siya. Bakit kailangan pa namin lumabas? Dahil sigurado kung hindi magiging maganda sa mga mata niyong gagawin ko. Kahit gaano pa hindi ka ganda sa mata, gusto kong makita ang proseso. Hindi mo kailangang itago sa amin. Lalabas na lang ako. Hindi ka lalabas. Paano kung nagpapanggap din siya? Walang malay si Ate Paloma. Kailangan may nagbabantay sa kanya. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Hindi mo nga naman talaga ako kilala eh. Sige, gagawin ko na. Kailangan niya ng magamot eh. Malala na yung kamandag sa katawan niya. Hindi na ako kumibo. Nanatili akong nakatingin sa kanya habang ginagawa ang panggagamot kay Ate Paloma. Hinawakan niya ang binti nitong may kagat. Magang-maga na yun. Namumula ang paligid at itim ang nasa gitna. Sumulyap pa siya sa aming dalawa ni Jomar. Bago niya inilapit ang bibig niya roon at saka dinilaan. Parang aso, nilawayan niya ang sugat. Pagkatapos ay unti-unting sinipsip yun at idinudura ang itim na kamandag na nagmumula sa sugat. Tulad nga ng sabi niya, hindi talaga maganda sa mata. Pero mas mabuting makita ko ang proseso, lalo na at gusto ko ring matutunan ito. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng isang aswang sa ganitong klaseng sugat. Ilang saglit pa, unti-unti nang humuhupa ang pagkamagaan ng sugat. Nawawala na rin ang itim na nasa gitna nito hanggang sa tuluyan ng tumigil si Aris sa panggagamot na ginagawa niya. Maya-maya lang mawawala ng sugat niya. Patungan mo na lang ng luyang dilaw. Kumuha ka raw ng luyang dilaw. Ha? Ako ba? Oo, ikaw. Hindi ko iiwan sa Ate Paloma dito, no? Sige, kukuha na ako. Meron ba sa kusina? Oo, marami ako nandito. Hala! Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap, bigla na lang bumagsak sa sahig si Aris. Hinang-hina siya, kaya nagmamadali akong lumapit sa kanya. Ano nangyari sa'yo? Nakaluno ka ba ng kamandag? Hindi. Sobrang daming pangontra ng aswang dito sa bahay niyo. Hindi kinakaya ng katawan ko. Oo nga pala. Paano yan? Kailangan ko bang bawasan? Bawasan mo pero wag mo uubusin ha. Kailangan ng proteksyon ng bahay na to. O sige, ako na bahala. Para mabawasan ang panghihina ni Aris, inalis ko ang ilang pangontra sa aswang sa kwarto ni Ate Paloma. Inalagay ko na lamang yun sa labas ng bahay para may proteksyon pa rin kahit na papaano. Pagkatapos ay nilagyan ko rin ng luyang dilaw ang pinagkagatan ng aswang. Unti-unti nang humupa ang lagnat ni Ate Paloma kaya minabuti na rin namin ni Jomar na maglinis ng katawan at makapagpahinga. Oh, Ay! magkape ka na muna, pampatulog. Nagulat naman ako sa'yo. Bakit nandiyan ka sa tapat ng banyo? Hinihintay kita, tsaka pinagtimpla kita ng kape. Kape? Bago matulog? Ang weirdo mo naman. Pampatulog ko nga to eh. Ayaw mo ba? Naaamoy ko na eh. Iinumin ko na yan. Pero nakakapagtaka na pinagtimpla mo ko ng kape. Hindi mo naman dating ginagawa yan ah. Hindi nga. Nako, baka mahihilingin kang pabor ah. Wala akong mabibigay sa'yo ngayon. Wala. Hindi ako hihingi ng kahit na anong pabor. Gusto ko lang sana magpasalamat. Salamat kasi pinilit mong palakasin ang loob ko. Wow, ngayon ko lang narinig sa'yo yan ah. Wag na nga. Hindi na ako magpapasalamat. Iinumin ko na lang tong kape. Ikaw talaga, ang taas ng pride mo no. Akin na yung kape.
Walang anuman, pero kahit na mawalan ka man ng pag-asa, kahit sabihin mo man sa akin na ayaw mo nang mabuhay, ililigtas pa rin kita. Pipilitin kita. Kasi alam ko na hindi ganun ang kilala kong Tinay. Mga bata pa lang tayo, matapang ka na at alam ko na nawala man ang mga magulang ninyo, nandiyan pa rin yung matapang na Tinay na nakilala ko. Ngumiti ako sa kanya at saka tumango. Mas lalo pa akong nagkaroon ng pag-asa sa buhay dahil sa mga sinabi niya sa akin. Ewan ko ba, wala kasing nagpapalakas ng loob ko. Hindi ko pa rin nasasabi kay Ate Paloma ang nararamdaman ko nang mamatay ang mga magulang namin. Palaging ako ang nagpapalakas ng loob niya. Palaging ako ang matapang, kaya hindi niya alam ang tunay kong nararamdaman. Kinabukasan, maaga akong nagising para malaman kung nagising na ba si Ate Paloma. Napangiti ako nang makitang may malay na siya at kausap na si Aris. At kahit hindi pa kumpirmado, alam ko na talagang may relasyon sila. Kita yon sa kung paano nilang titigan ang isa't isa. Tinay, gising ka na pala. Ikaw ang inaabangan naming lahat na magising. Salamat sa Diyos, gising ka na ate. Maayos ng pakiramdam ko. Tingnan ko nga kung wala ka ng lagnat. Wala na nga Aris, maraming salamat sa pagliligtas mo kay ate walang anuman. Gagawin ko lahat para mailigtas lang siya. Siya nga pala, bakit hindi mo ko sinundan dito nung gabing yun? Galit na galit sa'yo si Rio. Kaya hindi ko magawang sundan ka lalo na't baka masundan niya ako papunta rito. Kaya binala kong tapusin muna ang baryo bago ako sumunod. Kaya lang, nakita ko si Tinay at Jomar. Kung ganon, kailangan pala natin maghanda. Kasi hindi natin alam kung nasundan ba nila tayo o hindi. Ate, baka nakakalimutan mo, nakagagaling mo lang. Hindi ka pa pwede makipaglaban sa mga aswang Tama si Tinay, magpahinga ka na muna. Kami nang bahala kung sakali man. Tsaka, kailangan ko talagang bumalik dun Kailangan matapos ng kasakiman ng mga aswang sa baryong yun. Ako ang gusto niyang kunin. Kaya sa tingin ko, kahit na hindi niyo ako palabanin, ako pa rin ang gusto niya. Puprotektahan kita kahit na anong mangyari. Puprotektahan ka namin, ate. Kahit na alam kong hindi pa rin sang-ayon si Ate Paloma, wala naman siyang magagawa dahil alam din niya sa sarili niya na hindi niya pa kaya. Naghanda kami para sa pagsugod namin sa baryo ng mga aswang. Plinano naming mabuti. Hindi yung kagaya nung unang sumugod kami na ang plano lang ay iligtas sana ang mga kasamahan namin at kumuha ng gamot para kay Ate Paloma. Sa pagkakataong ito, kailangan na naming patayin ang buong baryo. Alam naming sugal, lalo na at kakaunti lang kami kumpara sa grupo ng mga aswang na yon, pero mas mabuting sumubok ng sumubok kesa mawalan ng pag-asa. Hinding-hindi na ako mawawalan ng pag-asa. Wala pang basbas ng albularyo mga buntot pagi natin. Alis na muna ako at pupuntahan si Tata Elyong doon sa kabilang baryo. Sasamahan na kita. Dito ka lang. Walang kasama si Ate Paloma. Ayos na si Ate Paloma dito sa loob ng bahay, Tinay. Pagkatapos ba ng pagliligtas niya kay ate, hindi ka pa rin magtitiwala sa kanya? Ewan ko, Jomar. Natatakot ako na baka magkamali na naman tayo ng desisyon. Hindi masamang magtiwala. Sa pagkakataong to, alam ko at sigurado ako na mabait si Aris. Na mahal niya talaga si Ate Paloma. Ikaw, kailangan mo rin nakasama. Oh, sige na nga. Kulit mo rin Halika na, kailangan nating umalis mamayang gabi. Yung plan B, huwag kakalimutan Oo naman, siyempre. Tulad ng napag-usapan, kaagad kaming umalis papunta sa bahay ng albularyong kakilala namin. Isang baryo din ang layo nito sa kung saan ang bahay namin kaya halos 30 minuto rin ang magiging biyahe. Pero habang naglalakad kami papasok sa baryo, pareho kaming nagambala nang may humarang sa daraanan namin. Mga tinamaan kayo ng lintik. Dito ko lang pala kayo mahahanap. Nasaan si Paloma? Wala siya. Hindi mo siya mahahanap. Nahanap ko nga kayo Sa pa kaya? Hindi mo siya mahahanap. Kahit magkamatayan pa. Tinay! Buisit kang aswang ka. Wala ka lang pinipiling lugar. Wala na akong pakialam. Kahit maraming tao pa ang makapanood sa atin. Ibigay mo si Paloma sa akin o papatayin ko ang babaeng ito. Bitawan mo siya. Ako na lang ang kunin mo. Hindi! Kukunin ko kung sinong mas mahina.
Alam kong ikaw ang dahilan kaya kayo nakawala. Kaagad hinawakan ni Rio ang braso ko at hinatak ako palayo kay Jomar. Sinubukan ko pang makawala mula sa pagkakahawak niya sa akin pero dumiin na ang mga kuko niya sa balat ko. Matalas yun. At alam ko na konting piga lang, mababaon na ng husto ang mga kuko niya at mawawalan ako ng braso. Sumama ako ng matiwasay kay Rio. Alam ko mangyayari to. Naisip ko ng simple lang kung mag-isip ang isang kagaya niya. Kaya nang dalhin niya ako sa baryo nila, alam ko nang igagapos niya ulit ako. Sa pagkakataong ito, nasa gitna kami ng kagubatan kung saan nakaabang ang mga aswang na handa ng kainin ako. Nakakapanghinala ang katahimikan mo. May plano ka ba? Anong plano naman ang iniisip mong gagawin ko? Nagpaubaya na nga ako. Kung inaakala mong tanga ako, pues nagkakamali ka. Hindi ako naging leader ng mga aswang kung tatanga-tanga ako. Alam ko, nauto mo nga kami. Mabuti. Sa ngayon, ang gagawin na lang natin ay ang hintayin si Paloma at ang mga kasama mo para sabay-sabay namin kayong papatayin. Magkakaroon ng masaganang pagtitipon mamayang gabi. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatitig sa kanya habang punong-puno ako ng galit. Habang abalang nagdiriwang ang lahat dahil sa wakas ay kakain na naman sila ng masarap, abala naman ako sa palihim na pag-alis ng tali sa mga kamay ko. Unti-unti nang gumagabi. Alam kong anumang oras ay makakarating na sila rito. Ilang saglit pa, habang languna ang lahat sa kasiyahan, nakalas ko na ang tali. Dahan-dahan akong lumayo mula sa kanila hanggang sa tuluyan akong makatakbo. Medyo nakakalayo na ako nang marinig kong nagsisigawan ang lahat dahil sa pagtakas ko. Hindi nagtagal nakarating ako sa lugar kung saan ko itinago ang mga panlaban ko. Agad ko yung hinukay at nang matagpuan ko, sakto namang may dumating na aswang. Agad na sinaksak ko sa dibdib yung aswang na muntik nang sumakmal sa akin. Mabilis itong namatay pero sunod-sunod ang mga aswang na sumugod sa akin. Sinusubukan nila akong hulihin. Kaya lang, habang tumatagal, mas dumarami pa sila at mas nahihirapan akong makipaglaban. Ibigay niyo sa akin siya ng buhay. Mula sa malayo narinig ko ang boses ni Rio, kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng pagod sa pakikipaglaban sa kanila. Yumuko ako at hinintay ang mga kasama ko. Alam kong hindi ako papatayin at alam kong ilang saglit na lang. Rio! Pakawalan mo kapatid ko! Alam kong ako ang gusto mo! Sa wakas, nandyan ka na rin, Paloma. Kung hindi ka na lang sana nagtago, edi sana hindi ko dinakip ang mga kapatid mo. Hindi ako nagtago, Rio. Sadyang hindi mo lang alam kung nasa ang bahay ko. Unti-unting nababawasan ng mga aswang na nasa ibabaw ko. Alam kong lumalaban na rin si Jomar at Aris dahil naririnig ko ang pagtawag nila sa akin. Tinay! Tinay, nasan ka? Nandito na ako! Diyos ko, salamat at buhay ka, Tinay. Akala ko talaga wala ka na. Aray! Grabe ka naman kung makayakap! Sorry, sobrang saya ko lang talaga na buhay ka. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Sinaktan ka ba nila? Ayos na ako. Mamaya mo na ako tanungin na kung ano-ano. Kailangan na muna natin tapusin ang laban na to. Yung mga buntot pagi, napabasbasan mo ba? Oo naman. Ito, kunin mo. Kunin mo na at papalapit na ulit ang mga aswang. Saktong pagkakuha ko ng buntot pagi, dumating ang iba pang mga aswang. Magkatalikod na nilabanan namin sila. Pilit na inuubos ang tila walang katapusang mga aswang sa baryong ito. Isang aswang ang sumugod sa akin mula sa itaas kaya hindi ko naibuelo ang buntot pagi para maihampas sa kanya. Mabuti na lang at mabilis kumilo si Jomar. Nahampas niya ito at kaagad naputol ang kalahati ng katawan. Kung hindi man ganon kagaling si Jomar sa pag-iisip, masasabi kong magaling naman siyang makipaglaban. Meron pa sa kaliwa mo, Tinay. Mag-focus ka. Kailangan natin silang ubusin. Hindi ko napansin na may nakaabang na palang aswang sa kaliwang banda ko. Mabuti na lang at nasabihan ako ni Jomar. Hinampas ko yung aswang. Ilang saglit pa may sumunod ulit na pilit akong gustong kagatin kaya sinipa ko siya at hinampas ng buntot pagi. Maya-maya tumalon si Jomar sa harap ko at sinuntok ang isa pang aswang. Pagod na pagod kami.
Parang wala nang katapusan ng pagpatay namin sa kanila hanggang sa dumating na si Aris at isang wasiwas lang ng katana, 3 aswang kaagad ang napatay niya. Ako nang bahala sa mga natitirang aswang na to. Tulungan niyo si Paloma. Di pa siya ganun kalakas. Saan ka ba kasi nanggaling? Sinunog ko na yung mga bahay nila. Kaya kailangan na nating bilisan dahil baka pati tayo madamay. Tara na, Jomar! Patayin na natin si Rio! Sumunod kaagad sa akin si Jomar. Habang papunta sa kung nasan si Ate Paloma at Rio, pinapatay namin ang mga aswang na nadaraanan namin. At nang mahawi na ang daan, tuluyan namin silang nakita. Si Ate Paloma ay nasa lupa, nakaupo at sugatan. Habang si Rio ay nakaanyong aswang, nakatayo sa harap ni Ate Paloma na parabang napakalakas niya. Parang walang makakatalo sa kanya. Habang mas nagpupumilit kang patayin kami, mas nagpupumilit din kaming patayin kayo. Bakit ba hindi nyo na lang kami pabayaan, ha? Marami naman kayong pwedeng gawin imbes na manggulo sa lugar namin. Hindi kami manggugulo kung nananatili na lang kayong kumakain ng mga hayop. Kung pinapabayaan nyo na lang din ang mga tao na mabuhay ng mapayapa, na mamuhay ng walang kinatatakutang aswang. Sa tingin nyo ba, papatayin namin kayo? Napakaganda ng sinabi mo, Paloma. Pero pasensya ka na. Dapat na maintindihan mo na kung kayo ay lumulusog kapag kumakain kayo ng karne ng hayop, lumulusog din kami kapag kumakain kami ng tao. Likas sa amin ang kumain ng kagaya nyo. Kaya sino ka para sabihin sa akin na kumain lang ng nagpipitsuging hayop? Sino ka rin para pigilan kaming tugising kayo? Galit na sumugod ako kay Rio. Gamit ang natitira kong lakas, hinampas ko siya ng buntot pagi. Pero lahat kami nagulat nang hawakan niya lang ito. Umusok ang kanyang kamay para bang nalalapnos yun. Pero kahit na ganon, hindi siya nagpatalo. Pinutol niya lang ang buntot pagi, saka niya ako hinatak palapit sa kanya. Sasakaling niya sana ako pero nagawa ko siyang saksakin ng kutsilyong dala ko. Tumama yon sa kaliwang balikat niya kaya wala siyang nagawa kundi bitiwan ako. Napakatapang mo rin talaga, no? Manang-mana ka sa ate mo. Alam mo, pwede bang tama ng maraming satsat? Tapusin na natin ang labanang to. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Sinugod ko siya ulit. Mas mabilis, mas galit na galit. Kinuha ko ang putol na hawakan ng buntot pagi at itinuhog ko sa nasugatan niyang balikat. Umalingaw-ngaw ang nasasaktang sigaw niya, pero sa isang iglap, sinuntok niya ako sa sikmura. Lumipad ang katawan ko at bumagsak sa lupa. Naramdaman ko ang matinding sakit sa tagiliran ko. Lalapit na sana siya sa akin pero hindi siya hinayaan ni Jomar. Ako naman ang kalabanin mo. Talagang gusto niyong sumama sa impyerno, ha? Hetong saya! Susuntukin sana ni Rio si Jomar pero imbis na mangyari yon, nasalo ni Jomar ang kanyang kamao at agad itinali ang buntot pagi sa kanyang braso. Pilit hinatak ni Rio ang kanyang kamay habang pilit namang hinihigpitan ni Jomar ang buntot pagi na nakatali sa kanya. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Anong sabi mo? Higpitan ka pa? Sabi kong bitawan mo ako! Alisin mo ang buntot pagi sa braso ko! Bibitiwan ko ba? Sorry, nagkamali lang ako ng pagkakarinig. Eto na. Malakas na hiyaw ang pumailan lang sa paligid nang bigla na lang naputol ang kamay ni Rio. Galit na galit siya habang nakatingin sa kamay niya at sa tindi ng kanyang galit, gamit ang isa pa niyang kamay ay nahawakan niya ang leeg ni Jomar. Gigil na gigil niya itong sinakal, inangat sa lupa habang nagkukulay ube na ang mukha nito. Unti-unti nang bumaon ang mga kuko niya sa balat ni Jomar kasunod ng pagtulo ng dugo nito. Doon na ako tumayo mula sa pagkakaupo sa lupa. Kahit masakit pang sikmura ako dahil sa lakas ng pagkakasuntok ni Rio sa akin, tinapangan ko ang sarili ko. Dinampot ko ang kutsilyong nahulog sa lupa, saka ko sinaksak sa likuran niya. Bumulwak ang dugo mula sa sugat ni Rio kasunod ng pagbitiw niya kay Jomar.
Babalikan ko kayo. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin kong mamamatay kayong tatlo. Imbis na pansinin siya, inuna ko si Jomar. Agad kong pinunit ang suot kong damit at saka itinapal yon sa leeg niyang sugatan. Mabuti na lang at hindi pa yon ganun kalalim. Pagkatapos ay ipinatong ko ang mga palad ko sa dibdib niya, sinusubukang ibalik ang pagtibok ng kanyang puso. Ilang saglit pa, hinawakan ko naman ang magkabila niyang pisngi at idinikit ang mga labi ko sa kanya. Hinuhugot ko ang kanyang hininga. Halos maiyak na ako. Paulit-ulit ko yung ginawa. Pinipigilan ko ang kabang nanunuot sa dibdib ko. Pilit kong pinaalalahanan ng sarili ko na mas kailangan niya ako kesa sa takot na nararamdaman ko. Hanggang sa tuluyan siyang napahugot ng hininga kasunod ng pag-ubo. Tumalsik ang kaunting dugo mula sa kanyang bibig pero mas mabuti yon kesa hindi na siya nabuhay. Jomar, ayos ka na ba, Jomar? Tinay, wala pa siya sa ulirat. Hinimatay siya, kailangan natin siyang iuwi. Nasaan na si Aris? Nandito na ako. Nasaan na si Rio? Napatay niyo na ba siya? Hindi pa, pero muntik na niya mapatay si Jomar. Pinatakas mo siya? Mas mahalagang buhay ni Jomar. Kung hinayaan ko lang si Jomar at mas inuna ko si Rio, baka hindi na siya abutin ng minuto. Kahit mapatay pa natin ang buong baryong to, kung buhay pa ang aswang na yon, kaya niyang gumawa ulit ng isang buong baryo. Tinay naman! Anong magagawa ko? Pabayaan si Jomar? Huwag na kayong magtalo, pwede ba? Kailangan na nating umalis, kumakalat ng apoy sa baryo. Kesa sisihin mo ako sa pagtakas ni Rio, pagtulungan na lang natin buhatin si Jomar, oh. Hindi na natin kailangang pagtulungan. Kaya ko siyang buhatin na mag-isa. Mayabang na binuhat ni Aris ang nanghihinang katawan ni Jomar. Alam ko na malakas siya dahil isa siyang aswang. Bagay na mas lalong ikinainis ko. Alam kong katangahan na pinatakas ko si Rio, pero kung hindi ko ginawa yon, mawawala si Jomar. At hindi ako makapapayag na may isa pa kaming kasapi ang mawawala dahil sa mga aswang na kagaya niya. Hindi ko alam kung paano kaming nakarating sa bahay. Basta't nagkasya na lang kami sa motorsiklo ni Aris habang dala ang walang malay na si Jomar. Mabuti na nga lang at medyo malaki ang motorsiklo dahil kung hindi, maglalakad talaga ang isa sa amin. Pagkarating sa bahay, inihiga ni Aris si Jomar sa papag na nasa kwarto ni Ate Paloma. Pagkatapos ay nagsimula ko na siyang gamutin. Nilinis ko ang mga sugat na nasa leeg niya at saka yun tinapalan ng mga halamang gamot. Aris, ano yung sinasabi mo kanina na kaya magparami ni Rio? Isang aswang si Rio. Sa tingin mo, paano dumami ng gano'n ng isang buong baryo ng aswang na yon? Hindi sila basta nanganak lang. Hindi lang nila kinakain ang mga taong napapadpad sa baryo nila. Ang iba, inaakit at ginagawang kasapi. Tama si Aris, Tinay. Marami na kaming nakaengkwentrong aswang at ang ilan sa kanila, kagaya rin ni Rio. Mga aswang na kayang magkalat ng lahi gamit lang ang laway. Si Rio ay isang harimodon. Hindi lang siya malakas, kaya niya ring gumawa ng isang batalyon ng mga aswang na magsisilbi sa kanya. Pero, ang sabi niya, pinili siya bilang isang leader? Marami siyang iba't ibang gawa-gawang kwento, Tinay. Kaya, hindi siya dapat pagkatiwalaan. Ibig sabihin lang nun, talagang babalikan niya tayo. At sa pagkakataong to, matutunto na niyang tinitirhan natin. Kaya maging alisto kayo dahil darating siya sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Hihintayin natin siyang dumating? Paano kung nakapagpalaganap na pala siya ng lagim? Siguro mas mabuting hanapin natin siya sa mga kalapit baryo. Mahina siya dahil sugatan siya. Kaya man niyang pagalingin ang sarili niya, hindi yun magiging madali. Alam ko na kung saan natin siya mahahanap. Sigurado ka ba, Tinay? Sigurado ako. Siguradong hindi niya matitiis ang gutom. Naghintay kami ng balita. Sa loob ng 2 araw, tahimik ang magkakalapit na baryo. Walang bakas ng aswang na nakatakas. Inakala kong titiisin niya pa yon hanggang sa... May nabalitaan akong balak daw patay na isang babaeng buntis. Pero dahil hindi siya napatay, mga alagang hayop sa kapitbahayan na dali. Saan yan?
Sa kalapit na baryo lang, sa San Rafael. Pupunta tayo doon at magmamanman. Ikaw, Ate Paloma, sa kabilang baryo. Ikaw naman, Aris, sa San Rafael, kung saan siya huling sumalakay. At ako, sa katabing baryo. Sinong sinasabi mong sumalakay? Malamang si Rio. Baryo lang nila ang tirahan ng mga aswang. At kung may sumalakay sa San Rafael, malamang na siya yun. Gutom na gutom dahil sa mga sugat na natamo niya. Walang pag-aalinlangan na sinunod ako ni Aris at Ate Paloma. Alam nilang tama ako. Gutom, sugatan at pagod si Rio. Hindi ang pagpaparami ang una niyang gagawin. Kailangan niyang unahin ang sarili niyang buhay. Dahil nanghihina pa si Jomar, hindi na namin siya isinama pa. Hating gabi habang malalim ang tulog ng mga tao, kaagad kaming tumungo sa mga baryong nakatoka sa amin. Kahit kulang kami ng isang miyembro sa pakikipaglaban kay Rio, alam naming kayang-kaya na namin siyang patayin. Handang-handa na kami. Tahimik akong nag-abang sa bungad ng baryo kung saan ako nakatoka. Matagal akong naghintay doon. Hanggang sa may naaninagan akong papalapit. Una ay isang bulto lang ng tao. Hanggang sa naging 2. At naging 3. Ay, wala talaga kayong kadala-dala. Rio! Nagkita tayo ulit, Tinay. Akala mo ba patay na ako? Pwes, tingnan mo ang mga kasama mo. Isang malapit ng mamatay at isang malapit ng maging kauri ko. Ano ibig mo sabihin? Anong ginawa mo kay Ate Paloma? Alam mo na siguro yun, Tinay. Akala nyo ba kaya nyo na ako? Porke sugatan at walang kain ng ilang araw? Masyado kayong nagpapatawa. Pakawalan mo sila! Wala rin namang kwenta kahit pakawalan ko sila. O ayan! Marahas na inihagis ni Rio sina Ate Paloma at Aris sa lupa. Wala nang malay si Aris habang si Ate Paloma ay walang kahirap-hirap na bumangon mula sa lupa. Nabigla ako nang makita ang nanlilisik niyang mga mata. Tatayo na lang ako rito at manonood kung paano kakakainin ng ate mo. Pagkatapos tuluyan na siyang magiging isang aswang. Buisit kang aswang ka! Susugurin ko na sana siya pero naunahan ako ni Ate Paloma. Nayanggaw siya at kapag nangyari yon, makakaramdam siya ng matinding pagkagutom sa karne ng tao. Hayok na hayok si Ate Paloma. Gustong gusto niya akong kainin. Kung isa siyang aswang, madali lang sana. Pero dahil ate ko siya at may paraan pa para mailigtas siya, kailangan kong maging maingat. Kailangan kong gumawa ng isang matalinong paraan at yon ay ang... Matulog ka na muna, ate. Pasensya ka na. Kaagad kong hinampas si Ate Paloma sa ulo na naging dahilan ng pagkahimatay niya. Pagkatapos ay sumugod ako kay Rio. Mayabang na nakataas pa ang kilay niya at nakangiti ng malademonyo habang papalapit ako sa kanya. Buong akala niya ay sasaksakin ko siya ng hawak kong itak pero imbis na gawin yun ay yumuko ako at sinuntok ng napakalakasang kalembang sa gitna ng mga hita niya. Ang sakit! Yan lang palang makakapagpaluhod sa'yo. Tumayo ako at agad na inangat ang itak. Pero bago ko yun nagawa, naitulak niya ang mga kamay ko. Tumalsik ang itak pero hindi ako nagpatinag. Sa halip ay sinuntok ko siya sa mukha. Gigil na gigil ko siyang pinagsusuntok hanggang sa dumugo na ang mukha niya. At nang nanghihina na siya, dinukot ko ang bawang sa bulsa ko at pinasak yon sa bibig niya. Pero matibay si Rio. Nagawa niyang idura ang bawang. Hinawakan niya ang kamay ko at itinulak palayo mula sa kanya. Napatalsik niya ako at kahit bugbog na, nakatayo pa siya. Hindi kagaya mong isang manggagamot ang papatay sa akin. Hindi mo ako mapapatay. Natigilan si Rio sa pagsasalita nang bigla na lang may tumusok sa kanyang dibdib. Namilog ang kanyang mga mata at pagbuka ng kanyang bibig, bumulwak ang dugo mula doon. Hindi ka man mapatay ng isang manggagamot. Ako naman ang pumatay sa'yo. Isang huling diin ng sibat ang pinangtusok ni Jomar sa kanya. Tuluyan siyang napaluhod sa lupa. Hinatak ni Jomar ang sibat.
Pagkatapos ay tuluyan ng bumagsak si Rio. Jomar, ano ka ba? Bakit nandito ka? Hindi ako mapakali. Alam kong mangyayari to kaya sumunod ako. Bahala ka nga. Tulungan mo na muna ako kila Ate Paloma at Aris. Kailangan ko silang gamutin. O sige, pero kailangan na muna natin kunin ng itim na sisiw. Hindi pwedeng may mag-aari pa niyan. Hindi namamatay yan, di ba? Anong gagawin natin dyan? Ililibing natin ang buhay. Pero sa ngayon, mas nangangailangan si Ate Paloma at Aris. Ililibing natin ang sisiw na yan pagkatapos natin silang iligtas. Kinuha ni Jomar ang itim na sisiw saka inilagay sa dala niyang bag. Pagkatapos ay pinagtulungan na naming buhatin sina Ate Paloma at Aris. Kaya lang pagkarating sa bahay, kung kailan naghahanda na ako ng gamot para sa nayanggaw, biglang nagising si Ate Paloma. Muntik na niyang kagatin si Jomar. Mabuti na lang at napigilan ko siya kaagad. Nahirapan kami sa pagpigil kay Ate Paloma pero ginawa namin ang lahat hanggang sa maihiga namin siya sa papag. Si Jomar ang humawak sa kanya habang ako ang nagtali sa mga kamay at paa niya. Sigaw siya ng sigaw, nagwawala at nagmamakaawa, nagutom na raw siya. Ano yung ipapakain mo sa kanya? Parang nakakadiri naman. Buto to ng duhat na sinunog at ginawang abo. Mabisa to para sa mga nayanggaw na ginamit ay laway. Kapag itim na bato kasi ang ginamit, pwedeng gumamit ng suka na may sili at luyang dilaw. Pero dahil laway ang ginamit, ito ang ipapakain ko sa kanya. Ah, ganun pala yun. Hawakan mo ng bibig ni Ate Paloma. Ibuka mo ng maigi. Paano ko hahawakan? Baka kagatin ako niyan. Huwag na huwag kang magpapakagat ha, at tuluyan siyang magiging aswang. Alam ko, ito na nga eh. Walang nagawa si Jomar kundi ang hawakan ang magkabilang pisngi ni Ate Paloma para maibudbud ko ang abo ng duhat sa bibig niya. Pagkatapos ay kumuha ako ng maanghang na suka at saka yun ipinainom sa kanya. Ilang saglit pa unti-unti nang nasusuka si Ate Paloma. Sunod-sunod siyang umubo at iniluwa ang kulay itim na laway na pinangyanggaw ni Rio. Ilang saglit pa tuluyang natapos ang pagluwa niya ng kulay itim na laway at tuluyan na rin siyang nawalan ng malay. Hindi pa natapos ang panggagamot ko kay Ate Paloma nung gabing yon. Kinailangan ko ring gamutin si Aris kahit na halos lahat ng alam kong panggagamot ay para sa tao lang. Ang sabi naman ni Jomar, hindi ko raw kailangang gamutin ng husto si Aris dahil kaya nitong magpagaling ng kusa. Kailangan lang daw niya ng pahinga. Kaya naman tinapalan ko na lang ang mga sugat niya ng dahon na ligtas para sa mga aswang. Matapos ang ilang gabing walang maayos na tulog, nagawa na rin naming makapagpahinga ng matiwasay. Halos nakaligtaan ko na ang oras dahil sa haba ng tulog ko. Kung hindi lang ako ginising ni Jomar, hindi pa ako babangon. Tinay, gumising ka na. Hapon na oh. Gusto ko pa matulog. Sige na, bumangon ka na dyan. Kailangan pa nating umalis. Saan naman tayo pupunta? Hindi ba pwedeng magpahinga na muna tayo? Tinay, kailangan pa nating labanan yung mga aswang sa baryo. Ano ka mo? Buhay pa sila? Patay na. Nagbibiro lang ako. Ayaw mo pa kasing gumising eh. Rico, bakit mo naman ako binatukan? Nakakainis ka kasi. Alam mo hindi magandang biro yan eh. Sorry naman. Bumangon ka na kasi dyan at kanina ka pa namin hinihintay na magising. Kanina pa naghihintay sila Ate Paloma at Aris eh. Teka, magaling na sila? Oo, magaling na. Parang imposible naman yata yan. Eh di bumangon ka dyan para malaman mo. Tinay, ano ka ba? Ang tagal mong bumangon. Oo diba, sabi ko sa'yo eh. Saan ba kasi tayo pupunta? Pupunta tayo sa baryo ng mga aswang. Anong gagawin natin dun? Tapos naman na yung trabaho niyo dun, diba? Tapos na nga. Pero may kailangan pa tayong gawin eh. Kaya halika na, bumangon ka na dyan para makapag-almusal ka na. Almusal na may tanghalian at merienda pa. Medyo inaantok pa talaga ako. Napilitan lang akong bumangon. Wala rin naman akong magagawa dahil lahat sila ay gustong pumunta doon. Ako lang talagang inaantok. Palibasa, mas mahaba ang pahinga nila kaysa sa akin. Nang matapos ang almusal, tanghalian at merienda naming apat, hindi na kami nagtagal pa. Naghanda na kami para umalis.
Nag-arkila si Jomar ng tricycle para iisang sasakyan na lang kaming lahat. Jomar, pakilagay naman tong bag sa ibabaw ng tricycle. Sige po ate, akin na. Ano yung nasa loob ng bag? Ang laki naman yata niyan. Malalaman mo rin mamaya pagkarating natin doon. Sige na, sumakay ka na. Dito na kami ni Aris sa loob ng tricycle. Dito ako sa likod ni Jomar? Nahihiya ka ba? Hindi ah. Ba't naman ako mahihiya? Ay, tara na nga. Ito na, aangkas na. Kumapit ka ng maigi, yumakap ka sa bewang ko. Ba't ako yayakap sa bewang mo? Eh may hawak ka naman dito sa gilid. Ayaw mong tsumansing? Kadiri ka. Umalis na nga tayo. Baka dagukan pa kita eh. Kunwari ka pa, parang hindi mo ko hinalikan ah. Ano sabi mo? Wala, ang sabi ko maganda ka sana, bingi ka lang. Jomar, saka ka na dumiskarte kay Tinay. May gagawin pa tayo mahalaga. Yay! Anong diskarte sinasabi mo ate? Nakakadiri ka naman. Nagtawanan lang silang lahat sa sinabi ko. Umirap ako at humawak na lang ng maigi sa bakal na nasa gilid ng tricycle. Habang nasa biyahe, tahimik ang lahat. Wala ni isang nagsasalita. Wala talaga akong kaide-ideya kung bakit kailangan pa naming pumunta sa baryo ng Aswang, gayong tapos na naman ang lahat. Hanggang sa tuluyan kaming nakarating. Tila naging isang ghost town ng buong baryo. Lahat ay abo na. Ni wala na ring bakas ng aswang. Hindi naman nagiiwan ang katawan ng mga aswang kapag namatay, abo lang nila ang naiiwan. Ilang saglit pa huminto ang tricycle sa gitna ng baryo. Doon na sila bumaba. Kinuha ni Jomar ang bag at saka yun binuksan. At saka ko lang napagtanto kung ano ang gagawin namin dito. Ipagdadasal natin ang mga kaluluwa nila Kuya Dindo at Tatang Ronel. Hawakan mo tong 2 kandila. Sisindihan ko. Nakonsensya ako bigla. Bakit ka naman nakukonsensya? Wala ka namang ginawang masama. Nakukonsensya ako kasi parang hindi ko pala pinahahalagahan ng mga buhay nila noong una. Tinay, alam ko na pinapahalagahan mo sila. Ramdam ko na nagpupumilit ka lang na magmukhang malakas. Pero ngayon, nakikita kong hindi mo na yun pinipigilan. Masama ba yun? Na hindi ko kayang pigilan ng emosyong nararamdaman ko? Hindi. Mas mabuting ipakita mong nasasaktan ka kaysa ikimkim mo na tulad ng ginawa mo sa loob ng ilang taon. Balandali ang ginawa lang yan. Kapag nasasaktan ka, sabihin mo, iiyak mo. Nandito lang ako o kahit ang ate mo. Pwede mo kaming kausapin. Hindi ka buwasan sa pagiging matapang mo ang pag-iyak. Nagsalita ang iyakin. Tama na nga muna yung dramahan yung dalawa. Naghihintay na si Dindo at Tatang Ronel. Oo nga pala, sindihan na natin ang mga kandila oh. Ayan, ilapag mo na dyan sa bato. Ito na, nailapag ko na. Ayan, nakahanda na mga paboritong pagkain ni Dindo at Tatang. Pansit para kay Tatang Ronel at puto naman para kay Dindo. Pasensya na kayo at hindi nyo to nakakain palagi nung buhay pa kayo. Sabi nyo kasi susunod kayo sa akin eh. Pero ang nangyari, sumunod kayo kina nanay. Ayaw mo pa kasing lutuan ng pansit bato na paborito ni Tatang Ronel eh. Ito na nga, nalutuan ko na. Kaya wag mo akong multuhin, Tatang ha. Nanatili kami roon ng halos 3 oras. Nagkwentuhan, nag-usap tungkol sa mga masasayang sandali na kasama namin si Kuya Dindo at Tatang Ronel. Hindi ko akalain na ganun pala karami ang mga masasayang bagay na nangyari sa akin nang kasama ko sila. Kaya laking pagsisisi ko na parang hindi man lang ako nagluksa noong namatay sila. Inasahan ko pa talagang wala na sila. Nakakakonsensya. Pero ngayong natutunan ko na kung ano ang tama, hindi ko na yun uulitin pa. Matapos ang araw na yon, ilang taon ding naging maayos ang mga baryong kalapit ng baryo ng mga aswang. Kung may mga aswang man na dumadayo, pa isa-isa na lang at matagal bago may maligaw ulit. Sa dami ng aswang na nakasalamuhan namin, masasabi kong wala nang kasing tindi ng aswang na katulad ni Rio. Pero yon ang inakala ko. Ate, bakit parang ang layo naman yata ng nilalakad natin? Saan ba talaga yung napag-usapang lugar kung saan tayo makikipaglaban sa tiktik? Ikaw naman napakaiksi talaga ng pasensya mo. Malapit na tayo, maghintay ka lang. Dapat kasi sumakay na lang tayo sa motor ni Aris. Di sana napadali na tayo. Halos 1 oras na yata tayo naglalakad eh.
Ano ka ba? Ang arte-arte mo, exercise din yan. Ang tagal mo nang hindi sumasama sa amin sa pakikipaglaban sa aswang, ano? Yun na nga ate, makikipaglaban tayo sa aswang pero pagdating doon wala na, pagod na tayo. Kaya ka napapagod kasi reklamo ka ng reklamo. Hindi dahil sa paglalakad mo. O ayan, nandito na tayo. Ate, ano meron? Niloloko mo lang ba ako? Hindi kita niloloko ha. Upo ka na muna dyan. Imbis na aswang ang maabutan ko sa napag-usapang pupuntahan naming lugar ni Ate Paloma, nagtaka ako nang mukhang pang-romantic date na setup ang bumungad sa akin. Sa gitna ng gubat, may nakaset up na lamesa. May 2 set ng plato at kubyertos, kandila at saka alak. Tuba ang ginamit, hindi wine. 2 lang ang upuan na mas lalong nagpalakas ng kutob ko na date talaga ang meron. Nagtataka man, naupo na rin ako sa upuan. Akala ko naman uupo si Ate Paloma sa kabila pero hindi. Nabigla ako nang biglang sumulpot si Jomar na nakasuot ng pang-Amerikana. Halatang hindi sa kanya dahil bitin ang pantalon. Polka dots pa ang medyas. Pilit niyang ibinababa ang pantalon niya para hindi mapansin ang disenyo ng medyas pero wala siyang magawa dahil ayaw na talagang maunat. Anong trip mo? Flowers for you. Ay! May sound effects pa talaga no? Ate, ano to? Huwag ka sa kanila tumingin, Tinay. Sa akin ka lang dapat mag-focus. Jomar, kung ano mang kalokohan to hindi maganda, itigil mo na to, hindi ako kinikilig. Kinikilabutan kaya ako. Mas malala pa yung kilabot na nararamdaman ko ngayon kaysa nung kinalaban natin si Rio. Pwede bang magpanggap ka na lang na kinikilig? Sayang naman tong outfit ko. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magsuot ka ng ganyan? Kay Aris to Yung medyas pa talaga ang ginandahan. Tapos itong dapat na wine, tubang pinalit mo. Lalasingin mo ba ako ng gusto ha? May binabala ka Wala Si Ate Paloma naman ang nagsabi niyan. Sabi niya para probinsya style naman daw. Napahiya na ako, busted na ako, di ba? Tama na nga, titigil ko na to. Magpapalit na ako ng pantalon. Kanina pa naiipit tong itlog ng dinosaur. Sige na, magpalit ka na doon. Para kang timang. Sumunod ka pa talaga kila Ate Paloma, mukhang pinagtitripan ka lang naman. Sige, kainin nyo na lang yung mga pinaluto ko sanang pagkain natin. Alis na ako. O sandali, may nakalimutan ka. Ano yun? Ayaw mo yata ng sagot Anong sagot? Sagot ko. Kaso, hindi ka pa nagtatanong Kaya wag na lang. Ano ba kasi yung dapat kong itanong? Naku Jomar, kahit kailan talaga ganyan ka pa rin. Ate, tara na nga. Inumin na natin tong tuba. Ayaw magtanong ni Jomar kaya hindi ko na siya sasagutin. Tinay, pwede ba akong manligaw? Huwag ka nang manligaw. Tayo na agad. Sayang ang mga araw na manliligaw ka Gusto rin naman kita. Imbis na ako ang kiligin, Miss Anne, si Jomar ang talagang parang bulating binuhusan ng asin. Matagal na rin naman akong kinukutuban na may nararamdaman siya para sa akin. Ayoko lang aminin sa sarili ko. Hindi ko lang yun pinansin noon. Sa totoo lang po, Miss Anne, dahil kay Jomar at sa lahat ng pinagdaanan namin sa baryo ng mga aswang, unti-unting bumalik ang sigla ng buhay ko. Akala ko noon, tapos na ako sa lahat ng ganitong pakiramdam. Mali pala ako. Nang maging kami, hindi ko na siya binitiwan. Ni hindi niya ikinakahiya. Proud pa nga siyang aminin na siya ang under desire. At sa totoo lang, doon ko siya mas minahal. Alam ko pong hindi kagaya ng iba ninyong kwento, walang masyadong aral lang sa akin. Walang engrandeng leksyon. Pero sa panahon ng napakaraming tao ang nawawala ng pag-asa dahil sa mga nangyayari sa buhay nila, sana kahit papaano ay naging inspirasyon ang kwento ko. Kayo po ba, Anatex, may karanasan po ba kayong nagpabago ng dati niyong pananaw sa buhay? Gusto ko po sanang malaman. Kung nais po ninyo, pwede nyo pong ibahagi sa comment section. Masaya akong babasahin ng bawat isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba,
subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna, at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta. Hindi lahat